Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa mga huling araw na itinakda ng Diyos, kami ay inyong iniligtas at ibinukod bilang mga banal na tao. At hanggang sa huling araw ng aming buhay, naway pakaingatan po ninyo kami at gabayan sa pamamagitan ng inyong biyaya at katotohanan. Sa oras na ito, kaming mga tinubos sa mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon upang purihin ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya, mag-aral ng inyong salita, at makibahagi sa banal na fellowship. Tingnan po ninyo ang bawat isa sa amin. Palakasin ang bawat kaluluwa sa pamamagitan ng maawaing kamay ng Diyos. At kung mayroon mang kaluluwa sa gitna namin na hindi pa tunay na nakakaunawa sa biyaya ng Diyos, buksan po ninyo ang kanilang puso at ipaunawa sa kanila ang buhay na walang hanggan. At kami, na mga tinubos, hawakan niyo po kami sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo upang kami ay tunay na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa natitirang araw ng aming buhay. Kami naniniwala na inyo pong iingatan ang aming mga iglesia sa buong bansa, maraming iglesia sa buong mundo, at lahat ng brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo at nag-iingat ng pananampalataya sa kabila ng may hirap na sitwasyon. Ang mga kapatid na may sakit ay bigyan po ninyo ng kalusugan at pagkakataon na mabuhay pa para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Pakibigyan po ninyo ng higit pang biyaya at kapangyarihan ang lahat ng mga ministro, misyonero, at mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, upang sa araw-araw ay mas maraming kaluluwa ang maligtas. Ang mundong ito ay mas umiingay at napupuno ng kasamaan. Totoong ito'y isang mapanganib na mundo, kung saan hindi namin nalalaman kung ano ang mangyayari sa isang araw. Kaming naninirahan dito ay hindi mabubuhay kung wala ang tulong at pag-iingat ng Diyos. Kaya Panginoon, hawakan po ninyo kami ng higit pa sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan. Ibigay niyo po sa amin ang salita na aming kinakailangan at turuan po ninyo kami sa daan na dapat naming lakaran. Tulungan po ninyo kami na mas maunawaan pa ang inyong salita, ang iyong banal na kalooban na nais ninyong ihayag sa oras na ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Mateo. Mateo chapter 22, verse 1 to 9. Verse 1 to 9. Mateo chapter 22, verse 1 to 9. Mateo chapter 22, verse 1 to 9. Babasahin ko po. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaraos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking mga baka at matatabang hayo, at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo. Pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo.
Hanggang dito po. Sa nakalipas na 7 beses na summer retreat, ang mga brothers and sisters na naunang naligtas ay nagkaisa sa panalangin, nagdulungan, at nagsumikap na gumabay sa mga kaluluwa patungo sa Panginoon. Bilang resulta, naniniwala ako na kumilos ang Diyos at maraming kaluluwa ang bagong naligtas. At bilang karagdagan, ang mga Bible seminars ay nagpapatuloy sa ating bansa. Lubos tayong nagpapasalamat at natutuwa kapag nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo at maraming kaluluwa ang naliligtas. At ramdam natin ang malinaw na katibayan na ang Diyos ay gumagawa sa gitna natin. Gaya ng alam ninyo, maraming mga natural na sakuna ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Sa ilang lugar ay may mga tagtuyot at ang mga tao ay namamatay dahil sa gutom, dahil walang makain. Mayroon ding mga lugar na may malalakas na ulan at maraming tao ang namamatay. Mayroon ding mga lindol. Noong isang araw, nabasa ko sa dyaryo na sinuri ng mga Amerikanong siyentipiko ang kalagayan ng ating mundo. At nasabi nila na kung ikukumpara daw ito sa kalagayan ng tao, mayroon itong 9 na malubhang sakit. 9 na malubhang sakit. At sa kasalukuyan ay 6 ang nagpapahirap dito. May alta presyon na daw ito. Ibig sabihin, ang kasalukuyang mundo ay parang pasyente na may malubhang sakit. Ang mundong ito ay puno na din ng kasamaan. Bago hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, sinabi na ang mundo ay napuno ng kasamaan. Gayon din ang Sodoma at Gomora, punong-puno ng kasamaan, ng kasalanan, kaya't hinatulan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ngayon, sa katapusan ng mundo, habang umuunlad ang agham, sibilisasyon at kaalaman, ang mga kasalanan ay mas lalo pang dumarami. Siyempre, ang lahat ng mga ito ay paggawa ng Diablo na lumalaban sa Diyos. Sinasabi sa Biblia na darating ang wakas kapag ang Ebanghelyo ay ipinangangaral na sa buong mundo. At ang Bibliang ito ay naisalin na ngayon sa humigit kumulang 3,600 na mga lingwahe. Sa lahat ng wika na pwedeng isalin ay naisalin na ito. Ngayon, kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong mundo at nakahanda na ang mga taong pupunta sa langit, ang oras na itinakda ng Diyos ay magtatapos. Kaya't alam natin na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Nakikita na natin ang lahat ng mga bagay na sinasabing magaganap sa huling panahon. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 7, ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. Ang lahat ng bagay ay mayroong katapusan. At ang wakas ay malapit na. Ang mga salitang ito ang pinakaangkop na salita para sa panahon natin ngayon. Naligtas tayo sa mga huling araw na ito. Kung tayo bilang mga ligtas na Kristiyano ay magkakamali, maaari tayong matangay ng mga bagay sa mundo nang hindi natin namamalayan. At sa halip na mabuhay ng maayos bilang Kristiyano, maaari tayong mamuhay tulad ng mga tao sa mundo. Kaya sinasabi na magpigil. Sa Roma chapter 13 verse 11, higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya ng una. Ang tinutukoy na kaligtasan dito ay kaligtasan ng katawan. Malapit na ang ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya ngayon ay dapat tayong magbantay. Sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 11,
Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Panginoon? Dapat tayong manabik sa pagdating ng Panginoon at mabuhay bilang karapat-dapat ng mga taong sasalubong sa Kanya. Nalalaman natin na malapit nang magtapos ang panahon ng biyaya na itinakda ng Diyos. At ang puot at paghatol ng Diyos sa mundo ay darating. Subalit, marami pa rin sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, pamilya, at mga kaibigan ang hindi pa ligtas. Marami pa rin sa ating mga mahal sa buhay ang hindi pa nakakaunawa sa kaligtasan. Wala silang idea kung anong panahon na. Kaya sila'y nabubuhay para sa mga material na bagay. Ang kanilang pansin ay nakatuon sa mga bagay ng mundong ito. Kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila at tulungan silang magkaroon ng kaligtasan bago dumating ang paghatol ng Diyos. Kapag may biglang nangyayaring digmaan o natural na sakuna, ito ay ibinabalita o nakakatanggap tayo ng babala o mensahe sa ating mga cellphones. At sa malalang kaso, kapag pinatunog ng malakas ang sirena, kailangan nating lumikas, di ba? Ngayon, sa mga huling araw na ito, ang Ebanghelyo ay naipapangaral na sa buong mundo. At ang lahat ng nangyayari sa paligid natin, maging natural na sakuna o banta ng digmaan, ang lahat ng mga ito ay isang uri ng babala. Gayunpaman, wala pa rin kaalam-alam ang mga tao. Mayroon pa ngang nagsasabi na tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Mayroon ding nag-iisip na magwawakas ba talaga ang mundo? At inilalagak nila ang kanilang pag-asa sa mundo at nagsusumikap na mabuhay dito. Gayunpaman, nakatitiyak tayo na sa huling panahon na ito, mayroon tayong malaking responsibilidad na ipangaral sa mga tao ang Ebanghelyo. Aking napagpasyahan na ang pamagat ngayon sa araw na ito ay Paanyaya ng Diyos sa Handaan. Imbitasyon ng Diyos sa handaan. Sa mga awit, 50 verse 1, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Ang makapangyarihang Diyos, ang tagapaglikha, ay nagtatawag sa buong mundo mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sino ang kanyang tinatawag? Tinatawag niya ang mga tao na manumbalik sa Kanya at tumanggap ng kaligtasan. Minamahal ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mundo. Inako ni Kristo ang kasalanan ng buong mundo at namatay siya sa krus bilang isang handog pantubos. Ang paglaganap ng Ebanghelyo sa mundo ay nagpapakita sa pagtawag ng Diyos. At sa Isaias, chapter 45 verse 22, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas, lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Tumatawag siya sa lahat ng dulo ng lupa. Sabi, lahat ng dulo ng lupa. Tumatawag siya upang iligtas sila. Ngunit walang kamalay-malay ang mga tao at mas lalo pa silang lumalayo sa Diyos. Habang nakikita natin na patungo sila sa pagkawasak, nalulungkot talaga tayo. Sa talatang binasa natin sa Mateo chapter 22 verse 1, si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa. Sa tuwing nais ni Jesus na maghatid ng isang mahalagang katotohanan, madalas gumagamit siya ng mga talinhaga. Mga halimbawa na madaling maintindihan ng tao. Talinhaga man na madaling maunawaan. Dito, sinimulan niya ang kanyang pagtuturo sa kasabihang, ang kaharian ng langit ay tulad sa. 8 beses itong makikita sa aklat ng Mateo. Ang kaharian ng langit ay tulad sa.
Ito ay isang paglalarawan sa gawa ng Diyos, na nilikha ng Diyos ang mga kaluluwa ayon sa kanyang larawan. Subalit sila ay nagkasala at mapupunta sa impyerno. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa halip, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang pantubos doon sa krus. At ang biyayang ito na ibinigay niya sa mga taong nakaunawa at tumanggap ng kaligtasan. Ginawa silang mga tao na papasok sa langit. Kaya ang gawain ng paghahanda para ang tao ay makapunta sa langit at pagliligtas ng mga kaluluwa mula sa pagkawasa ay ipinaliwanag sa ganitong paraan. Isinilarawan. Ang kaharian ng langit ay tulad ng gawain ng paghahanda sa mga tao para sa kaharian. Tulad sa Mateo chapter 13, sa talinhaga ng paghahasik ng binhi, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang tao na naghahasik ng binhi sa lupa. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ngayon, ang salitang ito ay ang Ebanghelyo. Inihasik ang binhi at ang mga nakinig at nakaunawa sa salita ay tumanggap ng kaligtasan. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ito ay kanyang ipinaliwanag sa Mateo chapter 13. Dito, ibang talinhaga ang ginamit. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ginamit ni Jesus ang talinhagang ito upang ilarawan ang Diyos. Sinabi niya, isang hari. Ang Diyos ay katulad ng isang hari na nagdaos ng handaan para sa kasal ng kanyang anak. Sa katunayan, ang kasalan ang pinakamasaya sa lahat ng mga handaan. Kung dadalo ka sa libing, mayroong umiiyak at malungkot ang paligid. Pero sa handaan ng kasalan, mayroong babae at lalaking ikakasal, masasarap na pagkain at ang lahat ay masayang nagdiriwang. Sa John chapter 2, makikita natin na si Jesus, inanyayahan siya sa isang piging ng kasalan. At sa kalagitnaan ng pagdiriwang, naubusan ng alak. Ano ang tinutukoy dito na piging na naubusan ng alak? Itinuturing ng mga tao na ang kapistahan ay para sa kasiyahan. Ito ay para sa kasiyahan, di ba? Hindi para sa iyakan o malungkot na okasyon, kundi para sa kasiyahan ang pista. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. At alak ang pinipili sa mga kapistahan, nagpapasaya sa mga tao. Dito, ang alak na tinutukoy dito ay hindi matapang na alak. May iba't ibang klase ng alak. Mayroong mala-grape juice, mayroong pangkaraniwan, at mayroong matapang na alak. Subalit ang pinakakinasisiyahan ay ang masarap na alak na pwedeng inumin ng lahat. Sa Gyeongsang Province sa Korea noong unang panahon, kapag ang mga tao sa nayon nagdaraos ng pista, gumagawa sila ng matatamis na alak mula sa bigas. Parang ganito ang tinutukoy dito. Ang bawat bahay, naghahanda ng kanya-kanyang alak mula sa bigas. Mayroon itong kakaibang tamis at sarap. Pinapaasim nila ito sa malalaking banga. At pagkatapos ay ipinamimigay nila sa mga tao sa araw ng pista. Tinitikman ito ng mga tao at sinasabi nila, ang alak mula sa bahay ni ganito ay mas masarap. At ipinagmamalaki nila ito. Kung wala ito, ang pista ay hindi masaya. Gayunpaman sa piging ng kasalan sa John chapter 2, sa simula ay maayos. Ngunit kinalaunan, naubusan ng alak. Kaya nadismaya ang lahat. At ang kasiyahan ay nawala. Gaya ng alam niyo, mayroong 5 malalaking tapayan doon sa piging ng kasalan. Sa John chapter 2 verse 7, sinabi ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pagkatapos ay himala. Ang tubig, ginawa niyang alak. Ito ang unang himala na ginawa ni Jesus. Ang piging na walang alak ay kumakatawan sa mundong ito.
Ang mga tao sa mundong ito ay gumagawa ng samot-saring paraan upang magkaroon sila ng kasiyahan. Umawit sila, nagsasaya, at kung ano-ano pa. Subalit, ang lupang ito ay isinumpa dahil sa kasalanan. Ang mga tao sa isinumpang lupang ito ay nagsusumikap na paunlarin ang sibilisasyon, sining, agham upang magkaroon ng kasiyahan. Ngunit magtatagumpay ba talaga sila? Ito'y panandalian lamang. Habang sinusubukan nilang maghanap ng kasiyahan sa isinumpang lupain dahil sa kasalanan, ang kanilang kaluluwa ay mas napapalayo sa Diyos. Ang kasiyahan ng laman ay pansamantala at panandalian. Kaya naman, ang mundong ito ay may hahalin tulad sa isang piging na naubusan ng alak. Walang alak. Nang ang tubig ay ginawang alak, kadalasan, inihahain muna ng mga tao ang masarap na uri ng alak. At pagkatapos, panghuli yung alak na mababa ang kalidad. Kapag ang mga tao medyo nakainom na, pumupurol na ang kanilang panlasa. Kaya katanggap-tanggap na bigyan sila ng mas mababang uri ng alak. Gayunpaman, ang alak na ginawa ni Jesus ay napakasarap, hindi tulad sa inihanda ng mga tao. Si Jesus ay nagbigay ng napakasarap na alak sa isang piging na naubusan ng alak. Ito ay nagpapakita sa atin na sa pamamagitan ng gawain ng kanyang pagliligtas, ibibigay niya sa atin ang tunay na kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, at kagalakan na wala sa mundong ito. Ngayon sa Mateo chapter 22, ito ay inihambing sa isang hari na nagdaos ng piging para sa kasal ng kanyang anak. Ang hari ay kumakatawan sa Diyos at ang kanyang anak ay kumakatawan kay Jesus. Ang kapistahan na idinaos para sa anak ay hindi lamang para sa anak, kundi handaan para sa lahat ng tao upang maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa loob ng kapistahan, nagagalak ang Diyos at si Jesucristo ay lubos na nagagalak dahil ito ay pagdiriwang para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Itong piging ng hari ay espesyal. Nagpadala muna siya ng mga paanyaya. Sa panahon ngayon, nagpapadala tayo ng mga imbitasyon sa kasal, di ba? Kapag naitakda na ang petsa ng kasal, nagpapadala tayo ng mga invitation sa ating mga kakilala. Inaanyayahan natin sila na dumalo sa kasal at makibahagi sa kagalakan. Dito, ang hari nagdaos ng piging. Nagpadala siya ng imbitasyon ng maaga at may mga inanyayahan. Ang mga lingkod ng hari ay isinugo upang anyayahan ang mga tinawag na pumunta sa piging ng kasalan. Sila ay inimbitahan. Una ay inanyayahan sila. At hindi lang siya basta naghintay. Isinugo niya ang kanyang mga alipin para wag makalimot ang mga tao na sinasabi, alam nyo naman na mayroong handaan, di ba? Kaya pakiusap, kayo ay pumunta sa handaan. Pumunta kayo sa handaan. Ipinaalala ng mga alipin ang araw ng kasalan. Ngunit ang mga tao ayaw dumalo. Ito ay pagdiriwang sa kasal ng anak ng hari. Nakakapagtaka. Bakit ayaw dumalo ng mga tao? Kung ang anak ng Pangulo ay ikakasal, isang karangalan kung anyayahan ka ng Pangulo na dumalo sa kasalan, di ba? Pupunta ka ba o hindi? Malamang isusuot mo ang iyong pinakamagarang damit na may buong kapurihan. At ipagmamalaki mo ito. Oh, inimbitahan ako ng presidente sa kasal ng kanyang anak. Magmamalaki ka. Ngunit ang mga hari noon ay mayroong mas mataas na posisyon kaysa Pangulo, di ba? Inanyayahan ng hari ang mga tao at isinugo ang kanyang mga alipin upang anyayahan silang pumunta. Pero ayaw nila. Ayaw nila. So verse 4, muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin. Una siyang nagsugo upang anyayahan ang mga panauhin na dumalo. Pero ayaw nila.
Kaya't muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin. At sinabi niya, "Naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop. Handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan." Ipinaliwanag niya, pinatay na ang mga baka. Naihanda na ang masasarap na pagkain. Kaya halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila ay humayo sa sarili nilang lakad. Binaliwala nila ang paanyaya. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid. "Oo, busy ako ngayon. Kailangan kong pumunta sa aking bukid." Ang iba ay sa kanyang negosyo. "Kailangan kong kumita ng pera ngayon. Kailangan kong patakbuhin ang aking negosyo." At ang iba, ano ang ginawa nila? Dumalubas sila? Hindi po. Hinuli naman nila. Hinuli nila yung mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Pinatay nila ang mga alipin ng hari na sinubukang anyayahan sila sa kasalan. Ang mga aliping ito, sila ay kanilang hinuli at ginawan ng masama. Sinabi nila, "Hindi kami dadalo. Bakit ba ang kulit nyo? Ang kulit nyo. Papatayin ko kayo." Ganyan ang kanilang ginawa. Ginawa nila ng masama at pinagpapatay. Nangyayari ba ang ganitong bagay sa mundo? Sa katunayan, nangyayari talaga ito. Kaya si Jesus ay nagsalita tungkol dito sa Mateo chapter 22. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo. Pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Nagalit ang hari at kanyang sinabi, "Napakasama ninyo." Nang oras na yon, hindi na alipin ang kanyang isinugo, kundi ang kanyang hukbo upang patayin sila. Sila ay ganap niyang winasak. Sinunog ang kanilang mga lungsod. Sila na tumanggi sa paanyaya ng hari. Sila ay lubos na winasak. Tinanggihan nila ang paanyaya ng hari. Hindi ito isang uri na nakakaaliw na kwento. Siyempre, ang mga tao na unang inanyayaan ay tumutukoy sa Israel, na piniling bayan ng Diyos. Sa Lumang Tipan, sa pamamagitan ng mga propeta, may pangako na isusugo ang Kristo. Gaya ng pagpapadala ng paanyaya bago dumating ang kasal, maraming pangako ang ibinigay sa pamamagitan ng mga propeta na ipapadala ang Kristo. Gaano ba karaming beses nakasulat sa Lumang Tipan na ipapakita ng Diyos ang kanyang biyaya at pag-ibig sa mga taong walang pag-asa sa isinumpang lupa na ito, na siya ang gagawa upang iligtas ang mga makasalanan. At ang pagsugo sa mga alipin ay tumutukoy sa pagsugo sa mga propeta. Paulit-ulit siyang nagsugo ng mga propeta at sa huli ay sinugo niya ang kanyang anak. Si Jesus ay hindi lamang pumarito sa mundo upang mamatay sa krus. Naglibot siya sa loob ng 3.5 taon na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sa Marcos chapter 1 verse 15, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo ay magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay si Jesus. Si Jesus ay darating at ibibigay ang kaligtasan sa kanila. Kaya't magsisi kayo at manampalataya sa ebanghelyo at kayo'y maliligtas. Tatanggap ng buhay na walang hanggan at pupunta sa langit. Ngunit, ano ba ang ginawa ng mga Israelita? Silang mga taong unang inanyayahan. Pinatay nila at pinagbabato ang mga propeta na isinugo sa kanila. Si Kristo, ang tanging anak na isinugo ng Diyos, ay ipinako sa krus at pinatay. Ang mga apostol na nangangaral ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay kanilang dinakip, ibinalenggo at pinatay. Sinabi na ng Panginoon na mangyayari ito. Ito ay isang tunay na trahedya. Ang katotohanan ito na sinabi ni Jesus ay nangyari talaga. Nangyari talaga ito.
Alam natin ito. Kahit sa lumang tipan, pinatay nila ang mga propetang nangaral ng biyaya ng Diyos. Ipinako sa krus at tinanggihan si Kristo. At pinatay ang mga apostol na nangaral ng Ebanghelyo. Nangyayari pa rin ito ngayon. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 25. Babasahin ko po mula Isaiah chapter 25. Isaiah chapter 25 verse 6. Isaiah chapter 25 verse 6. Babasahin ko po mula verse 6 hanggang 8. At sa bundok na iyon ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. At kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan, at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman, at papahirin ng Panginoon ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa, sapagkat ang Panginoon ay nagsalita. Ngayon, sa talatang ito, ang Diyos ng mga hukbo ay naghanda ng isang piging para sa lahat ng mga tao. Ito ay para sa lahat ng mga tao, hindi lamang para sa Israel. Gaya ng alam natin, tinanggihan ng mga Israelita si Kristo. Kaya't kinuha ng Diyos ang ebanghelyo ng biyaya na ibinigay sa mga Israelita. At ngayon ay ipinamamahagi ang ebanghelyo sa buong mundo. Handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan sino mang makita ninyo. Wala akong sapat na oras para sabihin ito ngayon. Ang mga pangunahing lansangan ay tumutukoy sa buong mundo. Hilaga, timog, silangan, kanluran, kinuha ng Diyos ang biyaya na unang ibinigay sa Israel at ibinigay ito sa buong mundo, sa mga hintil. Ngayon, tayo ay mga tao sa pinakasilangang dako, maging sa atin ay naipangaral ang ebanghelyo. Kaya't ito ay para sa lahat ng tao. Ngayon, ang kasabihang lumang alak na totoong dinalisay ay nangangahulugan na ang alak kapag mas matagal na itago, mas mabuti ito. Ang alak na matagal nang nakaimbak ay sobrang mahal. Ito ay tumutukoy sa biyayang iningatan at inihanda ng Diyos sa mahabang panahon. Itinuturo ito sa atin na gagawin niyang masaya ang ating buhay at ibibigay sa ating kaluluwa ang tunay na kagalakan at buhay na walang hanggan. Kaya't naganap ang isang piging, isang handaan ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Kung paanong si Jesus ay gumawa ng masarap na alak sa isang kapistahang naubusan ng alak at kasiyahan, walang tunay na kagalakan sa mundong ito. Itinuturo nito na sa pamamagitan ng kaligtasan ay ibibigay niya sa ating puso ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Sa Awit 4 verse 7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at sagana at alak ay sagana. Sinabi ni David na mayroong kagalakan na ibinigay ang Diyos sa ating puso. Sa Ecclesiastes chapter 2, isinulat ni Solomon, sapagkat sinong makakakain o makapagtataglay ng kagalakan ng higit kaysa akin? Ngunit mayroong kagalakan na mas higit kaysa rito. Ito ang kagalakan ng puso at kaluluwa. Ito ay nagmumula sa kamay ng Diyos. Kung pag-uusapan ng pisikal na kasiyahan, walang sino man sa mundong ito ang mas marangya kaysa kay Solomon. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat ng maibigan ng kanyang katawan. Saan ka sa mundo makakakita ng ganitong tao? Ganyan si Solomon. Ngunit sinabi niya na may bagay na higit pa riyan. Sa Ecclesiastes chapter 2 verse 2, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Sa verse 14, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin.
walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sa aklat ng Ecclesiastes, ang salitang walang kabuluhan ay makikita ng 37 ulit. Ngunit may bagay na hindi walang kabuluhan. Ito ang kaligayahan ng puso na ibinigay ng Diyos, ang kagalakan ng kaligtasan. Sa unang Pedro chapter 1 verse 8, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag. Kapag ang isang tao ay naligtas, mayroong galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ang kasiyahan sa mundo ay mababaw, di ba? Pero dito, galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Kaya, kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa Isaiah chapter 25 verse 7, at kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na iniligay sa lahat ng mga bayan, at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Dahil sa kasalanan, ang pakikisama sa Diyos ay naputol, nasira. Ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa, ito ay tabing sa pagitan ng Diyos at tao. Nang namatay si Jesus sa krus, ang tabing, ang makapal na kortina sa pagitan ng banal na dako at dakong kabanal-banalan ay napunit. Itong main hall na ito, merong kortina. May kortina din dito. Ito ay ibinababa natin kapag mayroon tayong ipinapalabas. Mayroong tabing sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngunit sa kamatayan ni Jesus sa krus, ang tabing ng santuaryo ay napunit mula sa itaas pababa. Sinira ang pader ng kasalanan na nakaharang sa pagitan ng Diyos at tao. Sa Mateo chapter 3, nang mabautismuhan si Jesus sa ilog Jordan at umahon sa tubig, sabi, nabuksan ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. Ano ito? Noong si Jesus ay namatay sa krus at bumangon mula sa mga patay, ang tarangkahan ng langit ay nabuksan at ang daan ay nabuksan upang ang Diyos ay makalapit sa mga tao at ang tao ay makalapit sa Diyos. Kaya lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. At sa Isaiah chapter 25 verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit sinira niya ang kapangyarihan ng kamatayan magpakailanman. Noong si Jesus ay namatay doon sa krus para sa kasalanan at nabuhay mula sa mga patay, ang kapangyarihan ng kamatayan ay nasira. Kaya sa Isaiah chapter 25 verse 8, papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang tao na ipinapanganak sa mundo ay umiiyak. Nabubuhay na umiiyak, namamatay na umiiyak, at kapag napunta sila sa impyerno, iiyak sila magpakailanman. Mayroong pagdurusa. Subalit silang tumanggap ng biyaya ng Diyos, papahirin niya ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 21 verse 4, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kaya sinasabi na silang dumalo sa pagiging ng biyaya ng Diyos ay maliligtas at ang kanilang spirito ay magkakaroon ng tunay na kapahingahan at kagalakan. At sinasabi na tayo ay bibigyan niya ng mana sa walang hanggang kaharian ng Diyos. At sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga tao sa mundong ito ay merong pinapasan na kasalanan. At ang mga Israelita ay nahihirapan sa mabigat na pasanin ng kautusan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan. Lumapit kayo upang maalis ang pasan na kasalanan, upang maalis ang pamatok ng pagdurusa sa mundo, at upang mabigyan ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. Lumapit kayo, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya. Imbitasyon sa mga kaawa-awang kaluluwa na pumunta sa kapistahan ng Diyos. Lumapit kayo. Lumapit kayo.
Sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiran sa isa't isa. Pumarito kayo. Tinatawag niya ang sanlibutan. Pumarito kayo at tayo ay mga tuwiran sa isa't isa. Bagaman ang inyong kasalanan tulad ng matingkad na pula, magiging maputi na parang niebe. Bagaman mapulang mapula, magiging parang balahibo ng tupa. Anumang kasalanan ang nagawa ninyo, magiging malinis iyan, na kasing dalisay ng niebe. Bagaman mapulang mapula, magiging maputi na parang balahibo ng tupa. Ngayon ay inaanyayahan ng Diyos ang buong mundo. Sa Juan chapter 6 verse 51, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Si Jesus, siya ang tinapay na bumaba mula sa langit, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Ito ang tinapay na kapag kinain mo, mabubuhay ka magpakailanman. Kung titingnan ninyo sa John chapter 7 verse 37 to 39, kung ang sino man ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, mula sa kanyang puso ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. At kung titingnan ninyo sa John chapter 4 verse 14, sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na ibibigay sa kanya ay magiging bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang tinapay ng buhay, kapag kinain, magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tubig na kanyang ibinibigay, kapag ininom, ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Itong tubig sa mundo, kapag ininom mo, mauuhaw ka ulit. Iinom ka, mauuhaw ulit. Iinom ka, mauuhaw ulit. At kapag hindi ka uminom, ikaw ay mamamatay. Ngunit ang tubig na ibinibigay ng Panginoon ay para sa buhay na walang hanggan. Hindi na mauuhaw pang muli. Sabi rito handaan. Alam ninyo, masarap pumunta sa kasalan. Sila'y nagkakantahan, naroon ang bride at groom, sila'y nagsasaya, kumakain ng masasarap, nagsasaya kasama ang mga kaibigan, nag-aawitan, at pagkatapos ay magsisiuwian. Nagtatagal ba ang kapistahan? Pag uwi nila, andun pa din ang lahat ng mga problema. Sinusubukan nilang makalimot sa mga kahirapan sa sandaling panahon. Naalala ko, isang beses, nagpunta ako sa Yoso para sa Bible seminar. At mayroong isang maliit na isla sa baybayin ng Yoso. Ngayon, gumawa na sila ng kalsada para makarating doon. Pumunta ako at pagbalik ko, may isang babae na nakasuot ng magandang hanbok. At nakasuot siya ng magandang hanbok. At natutulog siya sa gilid ng kalsada. Naglasing siya. Napapatingin sa kanya ang mga taong nagdaraan. Napapaisip sila, anong ginagawa nito diyan? At sumagot siya, pakiusap, intindihin niyo na lang ako. Nagsasaya lang ako para makalimot sa lahat. Marahil pag uwi niya sa bahay, meron siyang biyanan na parang tigre. O hipag na parang oso. O asawang parang leon. May mga tao na nagkakasakit dahil sa pag-inom ng alak ng sobra. Kasi gusto nilang makalimot sa mga problema. Sila ay kumakanta, sumasayaw, naglalasing, at nawawala sa sariling katinuan. At sinasabi nila, intindihin niyo na lang ako. Intindihin niyo na lang ako. Nakakaawa naman sila. Tunay na hindi magtatagal ay magwawakas ang lahat. Di ba? Sa Esther, chapter 1, si Haring Ahasuerus ay naghanda ng isang kapistahan para sa lahat ng tao. Kapistahan sa loob ng 7 araw dahil ang kanilang bansa ay naging masagana. Sila ay nagsalo-salo. Ang 7 araw ay mahabang panahon, di ba? Isang kapistahan.
Ngunit ito ay may katapusan. Ang mga tao sa mundo ay may kanya-kanyang kapistahan. Sa Lucas chapter 12, may isang taong mayaman na umani ng masagana. Gumawa siya ng malalaking kamalig at tinipon ang lahat ng kanyang mga butil at pag-aari. At kanyang sinabi, "Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka." Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang lahat ng mga bagay na inihanda mo?" Ang araw ng kamatayan at kahirapan ay parating na sa mga taong naninirahan sa mundong ito na isinumpa dahil sa kasalanan. Subalit gusto nilang aliwin ang kanilang spirito sa pamamagitan ng mga kayamanan. "Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon." Siya'y mayaman. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ngunit ang spirito ba ay nasisiyahan sa mga bagay na ito? Kaya sinabi ng Diyos, "Hangal, isa kang hangal. Ang iyong spirito ay hindi nasisiyahan sa mga bagay na ito." Hindi ka magkakaroon ng tunay na kasiyahan, malibang matanggap mo ang kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sinusubukan nilang magpakayaman upang sila'y makalimot kahit na sandali. Sa Job chapter 21 verse 7, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Sa verse 10, ang kanilang baka ay naglilihin ng walang humpay. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan, at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira, at nagkakatuwaan sa tunog ng mga plauta. Ang mga taong pupunta sa impyerno ay nagpapakasaya. Ang pagbubunyi ng masama ay maikli. Sila ay mga hangal na sa ngayon ay nagpapakasaya. Pinapaunlad nila ang siyensya, sibilisasyon at sining sa mundong ito na isinumpa dahil sa kasalanan. Gumagawa sila ng kawili-wiling mundo. Sinasabi nilang itong mundo daw ay langit. Pero meron bang ibang langit? Napakabuting kumain, uminom at magsaya. Ano ba yung kaluluwa na yan? Hindi nila iniisip ang tungkol sa Diyos at Espiritu o tungkol sa mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ayaw nilang isipin ang tungkol sa mga bagay na ito. Interesado lang sila na kumain, uminom, at magpakasaya. Sa Lucas chapter 16 verse 19, mayroong isang mayamang tao na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Dahil sa siya'y mayaman, siya ay nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Ngunit isang araw, namatay ang taong ito. Siya ay nagkasakit, uminom ng mamahaling gamot, pero namatay. Ang mga tao ay gumawa ng malaking lapida at magarang libing para sa kanya. Ngunit saan siya napunta? Siya ay namatay at nagtungo sa Hades. Namatay siya. Kahit na maganda ang kanyang libing, magara ang lapida, at araw-araw ay nagpipista. Subalit si Lazaro, ang pulubi sa harap ng bahay nitong mayaman, ay nagpunta sa paraiso. Itong pulubi ay merong pangalan, Lazaro. Ang kahulugan ng pangalang Lazaro ay, "Diyos ang aking kaaliwan." Si Lazaro ay ligtas na tao. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng pulubi ay pupunta sa langit at ang mayayaman ay pupunta sa impyerno. Hindi yan ang ibig sabihin nito. Sa unang Timoteo, chapter 6, verse 7 to 8, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito.
Itong lalaking mayaman ay walang limitasyon sa kanyang kasakiman. Ang iniisip lang niya ay kung paano niya mabibigyan ng kasiyahan ng kanyang katawan. Hindi pumasok sa isip niya ang pagdurusa pagkatapos ng kamatayan. Ang kawaawang pulubi na si Lazaro ay nasa paraiso sa kandungan ni Abraham. Maraming tao sa mundo ang nagpapasasa sa kasalanan. Silang mga isinumpa ay ginagawang masaya ang isinumpang mundo na ito, na sinasabi tayo ay kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit ano ba ang sinabi ni Solomon? Sa Ecclesiastes chapter 2 verse 2, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan. At sa kasayahan, anong halaga nito? Sa Kawikaan chapter 14 verse 13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Tumatawa, ngunit mayroong kalungkutan. Ito ay pandaraya. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang mga hamak na kaluluwa, kundi siya ay naghanda ng isang handaan para sa kanila. Ito ay handaang hindi natatapos sa kaunting oras. Sino mang dumalo sa handaang ito, nang minsan ay hindi lamang magagalak habang nabubuhay sa mundong ito, kundi magagalak din sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ang handaang ito ay nagpapatuloy magpakailanman. Mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa pagpunta natin sa langit. Sa ganitong kapistahan, ang paanyaya ng Diyos. Inaanyayahan niya ang mga tao sa ganitong kapistahan. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 55 verse 1. 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 O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo ay bumili at kumain. Pumarito kayo. Kayo ay bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. Walang salapi at walang halaga. Ibig sabihin, magbibigay ang Diyos ng tunay na kasiyahan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Hindi ito alak para sa katawan. Kung maintindihan mo ang katotohanan, ang kaluluwa mo ay magkakaroon ng kagalakan at walang hanggang kasiyahan. Ibig sabihin ay lumapit sa Diyos ng walang salapi at walang bayad, kahit na gaano pa karami ang iyong kasalanan. Sa Isaiah chapter 55 verse 3, ang iyong tainga ay iyong ikiling at pumarito ka sa akin. Kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ito ang tinig ng pagtawag ng Diyos. Upang iligtas ang mga kaluluwa, tumatawag siya. Gaano ba karaming salita ang sinabi ni Jesus sa mga Israelita? Nangako siya na tutubusin ang kanilang mga kasalanan at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Magbibigay siya ng pag-asa sa langit. Ngunit, kinapuotan ng mga Israelita ang Panginoon. Bakit nila tinanggihan ng Panginoon? Naniniwala naman sila sa Diyos, pero bakit nila tinanggihan? Ano ang kanilang inasahan? Umasa sila na sa pagdating ng Kristo, sasakupin niya ang Roma at gagawing malaya ang Israel at gagawa ng mundo kung saan mabubuhay ng maayos ang mga tao nang walang problema. Umasa sila na sasakupin ni Jesus ang Roma, na siya'y magiging hari at itatatag ang kaharian ng Kristo sa mundo. Siyempre, ito ay pangako din ng Diyos.
Ito'y nakasulat sa lumang tipan. Subalit hindi ito ang mauna. Sa unang pagdating ng Kristo, Kanya munang kukunin sa Kanyang sarili ang kasalanan ng buong sanlibutan. Tutubusin Niya ang mga kasalanan at isasagawa ang gawain ng kaligtasan. At pagkatapos na maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo, panghuli, ipanunumbalik Niya ang Israel. Itatatag ang kaharian ng Kristo. Siya ay gagawa ng mundo na mas maganda pa sa halamanan ng Eden. Ito ay sa loob ng 1,000 taon. Subalit ito ay mangyayari lamang kapag nagtapos na ang kasaysayan ng kaligtasan. Pero ang gusto ng mga Israelita ay malutas ang problema sa kanilang bansa at magkaroon ng isang mundo kung saan mabubuhay sila ng maayos. Ngunit tumanggi si Jesus na maging hari nila. Kaya sabi nila, hindi siya ang Mesiyas. Kaya kanilang pinatay. Ang rason kung bakit tinanggihan nila si Kristo ay dahil gusto nilang kumain ng maayos at mabuhay ng maginhawa sa mundong ito. Sa halip na magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa, ang gusto nila ay ito. Mga Israelita lang ba ang ganito? Maging sa panahon natin ngayon, maraming tao ang naniniwala sa Diyos. Sinasabing ito ay gintong panahon ng Kristyanismo, kung saan laganap ang Ebanghelyo sa buong mundo. Maraming mga denominasyon, dumarami ang mga miyembro, naglalakihan ang mga simbahan, at maraming nagpapastor. Gintong panahon. Ngunit ano ang kanilang inaasahan? Kung papakinggan ninyo ang kanilang panalangin ng mga naniniwala kay Jesus, gusto nilang bigyan sila ng Diyos ng mga bagay-bagay. Naway makakuha ng mataas na grado ang anak ko, makapasok sa mabuting universidad, makapagtapos at makakuha ng magandang trabaho para makapagpamuhay ng maayos, lumago nawa ang negosyo ng aking asawa, maging malusog nawa ang aking pambuong pamilya. Nananalangin sila para sa mga bagay na ito. Wala itong pinagkaiba sa mga pumupunta kay Buddha para manalangin sa pagpapala. Nananalangin ba sila na maipanganak na muli? Hindi. Nananalangin ba sila na maligtas? Hindi. Kapag tinatanong mo, mayroon ka bang pag-asa na makapasok sa langit? Sumasagot sila, malalaman ko lang yan kapag ako'y namatay na. Napakalabo ng kanilang pananampalataya. Sinasabi nila, nagsisimba naman ako, nananalangin at nagbibigay ng offerings. Dadalhin ba ako ng Diyos sa impyerno? Oo, siya ay pupunta sa impyerno. Sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang kalooban ng Ama? Sa John chapter 6 verse 40, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Diyos ay ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sinasabi nila na ang pagsampalataya daw ay pagsisimba. Na ang pagsampalataya daw ay ang paggawa para sa Diyos. At sinasabi nila na ang pagpunta sa simbahan ay ebidensyang pinili ka ng Diyos. Ito ay kasinungalingan. Ito ay kasinungalingan na gawa ng Diablo. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ngayon ay tulad sa mga Israelita na pumako kay Jesus. Hindi sila interesado sa Espiritu. Hindi sila interesado sa langit. Noong 18th century, ang mga ebanghelista tulad nila John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney at George Whitefield, sila ay talagang aktibong nangaral ng ebanghelyo sa Europa. At sa Amerika naman, ang gawain ng ebanghelyo ay nagsimula sa pamamagitan ni D.L. Moody. Mayroong maningas na apoy ng ebanghelyo. Subalit ngayon, tila ba ang apoy na ito ay lubos nang naglaho? Hindi ko na makita. May kaunti pang natitira sa Estados Unidos. Ngunit kahit iyon ay napakahina. Tila nagmamalaki itong pakinggan, ngunit wala akong makitang anumang samahan na aktibo at matapang na nagpapalaganap sa ebanghelyo na gaya ng sa atin. Nakapagtataka. Malapit nang dumating ang araw ng puot ng Diyos. Malapit nang dumating
ang puot ng Diyos sa isinumpang lupain na ito ng kasalanan. Ngunit ang mga tao sa sanlibutan ay naniniwala na kaya nila itong ayusin. At nagsusumikap silang gumawa ng paraiso sa lupa. Sila'y nangangarap ng walang kabuluhan. Ang paghuhukom sa apoy ay paparating. Maintindihan natin kung ganito ang ginagawa ng mga hindi ligtas na tao. Subalit paano naman ang mga Kristiyano? May lyrics bang ganito sa himno? Ang tanging hiling ko, Panginoon, ay ito, kikita ako ng maraming pera, mabubuhay ako ng masagana sa mundo, at pagkatapos ay pupunta sa impyerno. Siyempre walang ganyang himno. Salip, ang tanging hiling ko, Panginoon, ay ito. Ang ipangaral ang Ebanghelyo at paglingkuran kayo sa lahat ng araw ko. At purihin ang ngalan mo. Ganito ang dapat. Subalit, ang lyrics na ito ay napakalabo sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Walang talata sa Biblia na nagsasabing pupunta ka sa langit sa pamamagitan ng pagsisimba. Walang salita na pwede kang makapunta sa langit sa pamamagitan ng paglilingkod, paggawa ng mabuti o pagbibigay ng pera. Ito ay isang handaan na biyaya ng Diyos. Kahit na sino ay maaaring dumalo. Kaya nga, siyang walang salapi, pumarito kayo, bumili at kumain, na walang salapi at walang halaga. Sa pamamagitan ng handaang ito, ang spirito ay naliligtas. Mayroong himno. O happy day that fixed my choice on thee, my Savior and my God. Well may this glowing heart rejoice and tell its raptures all abroad. Happy day, when Jesus washed my sins away. Happy day, masayang araw, nang ang spirito ay naligtas. Happy day, minsanan lang ba ang kagalakang iyon ng kaligtasan? Hindi, ito ay walang katapusan. Ang ating kagalakan ay magtatagal kahit sa langit. Tayo ay sama-samang dadalo sa handaan ng Diyos. Tingnan natin sa Kawikaan, chapter 15. Verse 15. Kawikaan pagkatapos ng mga awit. Chapter 15, verse 15. Basahin natin. Lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Lahat ng mga araw ng naapi ay kasamaan. Ang mga tao sa sanlibutan ay naghihirap at ang kanilang mga araw ay masasama. Sa katunayan, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Hindi nila alam kung ano ang tunay na kagalakan. Sila ay nahihirapan kung paano mamumuhay ng maayos sa isinumpang lupa na ito. Ngunit, siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Sino ang makakagawa nito? Sila na may kaligtasan. Ang kagalakan sa spirito. Sa Habakuk chapter 3 verse 17, bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, walang bunga ang puno ng ubas, ulibo walang bunga, ang bukid hindi nagbibigay ng pagkain, ang kawan wala aalisin sa kulungan, hindi na magkakaroon ng bakahan sa silungan. Ibig sabihin ay wala siyang kahit na ano. Ngunit sinabi niya, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Siya'y walang kahit na ano. Siya'y walang wala. Ngunit ako'y magagalak sa Diyos. Magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ako'y magagalak sa Diyos na nagligtas sa aking spirito. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 6, tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay.
Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Ang mga Kristiyano ay kakaiba, di ba? Ang Diyos ay naghanda ng piging at isinugo ang kanyang mga lingkod na propeta upang anyayahan ang mga Israelita. Ngunit silang lahat ay tumanggi. Sinasabi nila na abala sila at ayaw nilang makinig. Tingnan natin sa Jeremias chapter 25. Jeremias chapter 25 verse 4. Jeremias chapter 25 verse 4. Jeremias chapter 25 verse 4. Hindi kayo nakinig, ni ikiniling man ang inyong mga tainga. Hindi kayo nakinig, ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig, bagaman patuloy na isinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Dito, nagsugo ang Diyos sa kanila ng mga propeta. Bumabangon siya ng maaga at isinusugo sila. Ngunit, hindi kayo nakinig. Ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig. Ayaw nilang makinig. Hindi sila interesado. Ang Diyos, siya ay nag-aanyaya sa handaan. Naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop. Handa na ang lahat. Si Jesus ay namatay na sa krus. Dumanak ang mahalagang dugo upang mapatawad ang mga kasalanan magpakailanman at iligtas ang mga tao. Sinabi niya sa kanila na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit sabi nila, ayaw nila. Busy ako ngayon. Ang pagtanggi sa paanyaya ng Diyos sa isang nakakagulat na bagay. Ang katunayang tumatanggi talaga ang mga tao sa kamanghamanghang paanyaya ng Diyos ay labis na nakakagulat. Sila'y humayo patungo sa kanilang bukid at negosyo. Tingnan natin sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14. Babasahin ko po mula sa chapter 14, verse 17. Verse 17. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, "Hali kayo, sapagkat ang lahat ay handa na." Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, "Bumili ako ng bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako." Sinabi ng isa pa, "Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako." Sinabi ng iba, "Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating." Ang mga ayaw dumalo sa handaan ay mayroong mga dahilan. "Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan yon." Nabili na niya ang bukid. Kanya na ito. Wala nang makakaagaw dito. Hindi ito makatwirang dahilan. Sa Filipos chapter 3, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Ang ilang tao ay nagmamalaki sa nabili nilang lupa. Pero, sa kanila ba talaga yun? Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Ang isang magkatuwang ay 2 baka. Sinabi, 5 magkatuwang. Ito ay 10 baka. Mukhang mayaman sila. Bumili sila ng bukid at 5 magkatuwang na baka. 10 baka. Tila ang pagiging mayaman ay problema. Sa Mateo chapter 19 verse 24,
Mas madali para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa palagay ko, hindi marami ang mayaman dito. Tama ba? Nagpapasalamat ako dahil hindi ako naging mayaman. Mabuti na lang. Para sa akin, walang saysay na maging hasyendero, CEO, o chairman ng isang malaking kumpanya na may kapangyarihan kung pupunta naman sa impyerno. Ang pagiging mayaman ay hindi panghabang buhay. Isang mabuting bagay ba na hindi tayo nabubuhay bilang mayaman? Mabuti na lang at hindi tayo mayaman. Ano ba ang sinabi ng Biblia? Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Mayroon ka bang damit at pagkain? Kung ganoon ay sapat na ito. Sa Lucas chapter 11 verse 3, ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At pagkatapos ay ibinibigay niya ito sa atin. May isang uri ng pananabik sa marukhang pamumuhay, sa totoo lang. Sa totoo lang, ang Diyos ay siyang nagbibigay. Kaya mukhang may pananabik sa marukhang pamumuhay. Kapag naubos na ng mga Israelita ang pagkain nila, bababa ulit ang mana sa umaga. Kaya bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Masayang mabuhay na umaasa sa Diyos araw-araw. Sabi naman ng isa, ako'y nagpakasal. Siya ay nahulog sa kasiyahan ng laman, ng katawan, at nasiraan ng bait. Hindi ako interesado sa handaan ng hari. Sa halamanan ng Eden, mayroong punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama at mayroong punong kahoy ng buhay, di ba? Kung kakainin nila ang bunga mula sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay sila magpakailanman. Ngunit kung kakainin nila ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, anong mangyayari? Ano? Siyempre, alam ninyo. Itatanong ko pa rin, kung sila ay kakain, sa araw na kumain ka niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ngunit bago nila makain ang punong kahoy ng buhay, tinukso sila ng diablo na kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil nais ng diablo na dalhin ang mga tao sa impyerno kung saan siya pupunta. Kaya kainin mo. Kung si Adan ang kanyang pinuntahan, hindi ito makikinig. Kaya sinabihan niya sa Eva, subukan mo, masarap ito. Kapag kumain ka, mabubuksan ang iyong mga mata at magiging kagaya ka ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain dahil ayaw niya na kayo ay maging kagaya niya. Kaya subukan mong kainin. Siya ay tinukso ng diablo. Dati, normal lang ang pagtingin niya sa prutas na ito. Pero pagkatapos marinig ang sinabi ng diablo, naging kalugod-lugod sa paningin. Mabuting kainin. At dapat nasain upang maging matalino. Nag-iba ang tingin niya sa prutas pagkatapos tuksoin ng diablo. Kaya't kinain niya ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa. Ito ang gawa ng diablo. Kinain muna nila ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya't nawalan sila ng karapatan na kainin ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Pinalayas sila sa halamanan ng Eden. At pagkatapos ay ikinubli ng Diyos ang punong kahoy ng buhay. Sa unang Juan chapter 2 verse 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ito ay pain ng diablo. Ang kalooban ng Diyos ay ang maligtas ang mga tao. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito, pagnanasang sexual, pagnanasa sa karangalan at kapangyarihan, ang lahat ng mga ito ay lilipas. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Hindi magtatagal ay maglalaho ang mga ito. Hindi magtatagal ang mga umaasa sa kapangyarihan ng buhay na ito.
Ang mga bayani sa nakaraan at ang mga mayayaman sa nakalipas, hindi sila nagtagal ng maraming taon. Naiinggit ka ba sa kanila? Hindi ako naiinggit sa kanila kahit na kaunti. Nasabi ko na ito dati, bago ako naligtas, dati napakaraming bagay ang kinaiinggitan ko. Naiinggit ako sa mayroong magandang bahay, sa nagmamaneho ng magarang sasakyan, sa umuupo sa matataas na upuan. Kailan kaya ako magiging ganyan? At pagkatapos ay nalaman ko na hindi pa pala ako ligtas. At naisip ko, kung mamamatay ako ngayon, pupunta ako sa impyerno. Paano ako maliligtas? At noong October 30, 1962, bandang alas 8 ng gabi, tunay na naunawaan ko ang biyaya ng Diyos at ako'y naligtas. At kahit na walang sino man na nagturo sa akin, nawala na ang inggit ko sa mayayamang tao sa mundo. Hanggang ngayon ay hindi na ako nainggit. Totoo yan. Bakit ako magsisinungaling? Sa tuwing naiisip ko ang pagiging ligtas, lubos akong nagpapasalamat. Kahit na ibigay mo pa ang lahat ng bagay sa mundo, hindi nito mapapalitan ang kagalakan na nasa loob ko. Hindi yan mangyayari. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lilipas. Kung ang tao ay mahuhulog sa pain ng Diablo, hihilahin siya ni Satanas patungo sa impyerno. Kung pinagnanasaan mo ang mga pisikal na bagay na ito, mahuhulog ka sa pain ng Diablo. Huwag kang padaya. Kahit mga ligtas ay hindi tinatantanan ng Diablo. Kahit na hindi niya maaagaw ang ating kaligtasan, tinutokso niya tayo. Hoy, kahit napupunta ka sa langit, kailangan mo pa rin mabuhay ng maginhawa sa mundong ito. Hindi ba pwedeng magkaroon ka ng maginhawang buhay bago pumasok sa langit? Si Jesus ba ay pumarito sa mundo upang magkaroon ng maginhawa at marangyang buhay? Namatay ba siyang maginhawa? Hindi po. Siya'y labis na nagdusa. Ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay ipinanganak sa isang sabsaban. Lumaki ang hari ng mga hari sa bisig ng isang babae. Lumaki siya bilang anak ng isang mahirap na karpentero sa loob ng 30 taon. Wala siyang lugar na mapagpahingahan ng kanyang ulo sa loob ng 3.5 taon. Si Apostol Pablo ang pinakamalapit na sumunod kay Kristo. Siya'y nagutom, walang tulog, hindi makakain, gininaw, nanginig, ilang beses na pinalo, maraming beses na nakulong, pinagbabato, at namatay na pinagutan ang kanyang ulo. Si Pablo ba ay sinumpa? Hindi, siya ang pinakamatagumpay na tao. Sa 2 Timoteo, nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Sa 1 Korinto, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Hindi ko sinasabi na pagkatapos maligtas ay wala na kayong gagawin at titingin na lang sa langit na nakabuka ang bibig. Sa 2 Tesalonica, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, huwag din namang kumain. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kumikita ka ba ng pera para kumain at magkaroon ng maayos na buhay sa mundo? Ito ba ang pangarap mo? Pag-isipan po ninyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho o nagnenegosyo, kailangan mong magsumikap na mabuti. Pero side job lang ito. Bakit? Upang maipangaral ang Ebanghelyo. Maraming bagay ang kailangan para maipalaganap ang Ebanghelyo. Nais ko na ang mga brothers and sisters ay magtrabaho mabuti at magtagumpay sa negosyo. Bakit? Kasi napakaraming gastusin. Nakita natin sa retreat center, di ba? Gaano ba karami ang naligtas ngayong summer retreat? Gaano ba natin ipinagmamalaki ang summer retreat? Basta na lang ba ito nangyayari? Wala nang sapat na matutulugan at puno na ang paligid ng retreat center. Ang ilan ay natutulog sa mga tent at ang iba ay natutulog sa pulpito. Kaya dapat tayong mabilis na magpatayo ng mga lodging area. Bakit? Dahil karamihan ay naliligtas sa mga retreat. At ang pananampalataya ng mga naligtas ay lumalago sa summer retreat. Habang tayo ay nagsusumikap at nagpapawis,
Pagod ang ating katawan, subalit ang puso natin ay nag-uumapaw sa kagalakan. Lumalago ng husto ang pananampalataya ng maraming brothers and sisters pagkatapos dumalo sa retreat. At maraming naliligtas. May nagtatanong, magkano naman ang magagastos sa pagpapatayo ng retreat center? Ito ay hindi bababa sa 50 billion won. Mataas ang construction cost sa mga araw na ito. Kung ganon, paano natin ito may tatayo? Sa tingin ko, simple lang. Huwag kayong mag-alala tungkol dito. Simple lang? Paano naging simple? Kung mayroong 500 tao na magbibigay ng offering na tigwa 100 million won, mabilis natin itong maipapatayo. Tama, simpleng math. Ganoon kasimple. Kung hindi kaya ang tigwa 100 million won, gawin nating tig 50 million won. Kung ganoon, ilang tao ang kailangan? Ilang tao? Ilan? 1,000 tao lang. Ito ay simpleng math. Gaano na ba kalaki ang iglesia natin ngayon? Mayroon tayong dakilang kapangyarihan. Sinusuportahan tayo ng Diyos sa ating lukuran. Mayroon ba tayong hindi magagawa? Sinasabi na kung mayroon kang pananampalataya ay mapapalipat ang bundok. Kaya walang bagay ang hindi mo magagawa. Kung may kalooban kang gumawa, ay susuportahan ka ng Diyos. Natatakot ka ba dahil sinabi kong magagawa ito kung mag-o-offer ng tigwa 100 million won? Nakatitiyak akong makapagbibigay ako ng 100 o 200 million won. Bakit naman hindi ito magagawa? Nagagawa natin ito magpahanggang ngayon. Para saan ka nagtatrabaho ng gusto? Ganito ang sinasabi ng mga mayayaman bago sila mamatay. Sabi nila, mayroon akong bahay. Meron akong bahay. Pero hindi ko alam kung sino ang titira pagkatapos kong mamatay. Mayroon akong mamahaling sasakyan. Pero hindi ko alam kung kanino ibibigay ang susi. Hindi ko alam kung sino ang gagamit ng lahat ng aking pera. Ano ba ang sinabi ni David sa awit? Nasakop niya ang lahat ng bansang nakapalibot at itinatag niya ang pinag-isang kaharian. Si David ang pinakadakilang hari sa panahong iyon. Ngunit ano ang sinabi ni David? Sa awit 39 verse 4, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung gaano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. Ipaalam sa akin kung kailan magtatapos ang aking buhay. Ang aking araw ginawa mong iilang mga dangkal. Sa kanyang paningin, ang buhay ko ay gaya ng langgam sa palad. Sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tama. May mga nagsasabing, nagtagumpay ako. Subalit, mismong sa araw na yon, siya'y namatay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tulad na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Sila'y nagkakagulo ng walang dahilan at nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Sinong magtitipon? Para kanino ang lahat ng iyong inihanda? Hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Sinabi ng Diyos, sa iyo ba ang lahat ng mga iyan? Gayunpaman, ang kasakiman ng tao ay walang katapusan. Na para bang mabubuhay sila ng ilang libong taon.
Ang buhay natin ay gaya ng isang gamo-gamo. Isang araw, bigla itong magtatapos. Kung tatawagin na tayo ng Diyos, kailangan nating umalis at iwan ang lahat. Ang tanging gantimpala na matatanggap natin ay nakabase sa kung paano tayo nabuhay sa mundong ito. Dapat nating isaisip ito. Kahit na pare-pareho ang kaligtasang natanggap natin, subalit ang kaluwalhatiang matatanggap natin mula sa Diyos ay magkakaiba. Huwag mong isipin na mabubuhay ka ng hindi tapat at pagkatapos ay pupunta sa langit. Ang mga papasok ba sa langit ay ganyan mag-isip? Kung ganito ka mag-isip, kailangan mong siyasatin ang iyong kaligtasan. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nabubuhay na may karuwagan. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para sa Panginoon, di ba? At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay sa iyo. Sinabi ni David, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Dapat din tayong mabuhay na may ganitong puso. Huwag na tayong magsumika para sa mga pisikal at mga material na bagay. Kailangan nating mithiin ang biyayang nakamit ng tanging anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo. Ng kanyang sakripisyo. Natanggap natin ang kaligtasan sa ating mga kaluluwa, ang kaligayahan at pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit. Ang pagsama sa handaan ng Diyos ay pagsama rin sa kanyang biyaya mula ng araw na iyon. Ang mga tumanggap ng biyaya ng Diyos ay mayroong kagalakan habang nabubuhay sa mundong ito. Sila ay magagalak magpakailanman at ang kanilang tadhana ay mababago magpakailanman. Tama po ba? Sa tingin ko, sa ating fall retreat, kailangan nating madaliin na anihin ang mga ligaw na kaluluwa bago dumating ang pag-aani ng mga butil sa bukid. Sa tuwing maraming kaluluwa ang naliligtas, nalulugod ang Diyos at tayo rin ay sasama sa kanyang kagalakan. Kaya pakiusap, idalangin niyo po ito at makisali kayo. Alam natin kung ano ang nangyari sa mga tumanggi sa kanyang handaan, sa mga umusig at pumatay sa mga lingkod na isinugo ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mga Romanong sundalo. Sinunog nila ang templo ng Jerusalem at pinatay ang 1.1 million na mga Hudyo. Sila ay kinalat sa buong mundo sa kanilang kasaysayan. At sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang dugo ni Jesus ay sumakanilang mga anak. Gaya ng sinabi nila sa Mateo chapter 27, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Sinabi nila ito. Mula 1939 hanggang 1945, 6 na milyong mga Hudyo ang pinatay ni Hitler noong ikalawang digmaang pandaigdig. Yan ba ang lahat? Hindi. Malaking bilang ng mga Hudyo ang pinatay. Bakit? Dahil sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagtanggi kay Jesus. Kung ginagawa nila ang mga bagay na ito sa punong kahoy ng sariwa, anong gagawin sa tuyo? Maging ang piniling bayan ng Diyos ay tumanggap ng matinding kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi kay Kristo. Subalit para sa mga hintil, na gaya ng mga tuyong kahoy, ang kanilang kaparusahan ay walang hanggang impyerno. Ang mga Hudyo ay nagdusa ng miserable sa loob ng halos 2,000 taon dahil tinanggihan nila ang Kristo. Ang mga taong tumanggi sa paanyaya ng Diyos ay hindi nais pumunta sa handaan. Halika, halika! Subalit sabi nila, sabing ayaw ko. Kailangan kong pumunta sa bukid at mga lakal. Hindi ako pupunta dahil ikakasal ako. Ang aking kasiyahan ay nasa ibang lugar. Hindi ko gustong dumalo, pero bakit paulit-ulit ang sinasabi nyo? Sabing ayaw ko. Tingnan natin kung ano na ang nangyayari ngayon. Si Kim Jong-un, ang presidente ng North Korea, ay pupunta sa Russia at naghahanda ng isang bagay kasama si Putin. Mukhang pag-uusapan nila ang paghahanda para sa digmaang nuklear. Nais nilang simulan ang ikatlong digmaang pandaigdig kasama ni Xi Jinping. Brothers and sisters, hindi na ito pangkaraniwan. Ang Panginoon ay darating bago gunawin ang mundo sa apoy.
Iniingatan tayo ng Diyos habang tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kailangan nating umasa sa Diyos sa araw-araw at maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. At hindi natin dapat sayangin ang napakaikling oras na ibinibigay sa atin. Sino ang kailangan mag-anyaya sa mga tao sa handaan? Ang mga lingkod na isinugo ng Panginoon. Sa lumang tipan, ang mga propeta ay isinugo para sa mga Israelita. Noong panahon ni Jesus, isinugo niya ang mga apostol. Ngayon, tayong mga ligtas na Kristiyano ay kailangang humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Paano sila makikinig kung walang mangangaral? Paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Tayo ang mga isinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Isinugo tayo para sa layuning ito na ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 9, verse 16, "Kahabag-habag ako kung hindi ko ipapangaral ang Ebanghelyo." Alam ba ninyo na ang hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay kasalanan? Para sa mga makasanlibutang tao, ang paggawa ng masama ay kasalanan. Hindi natin ginagawa ang masasamang bagay na iyon. Subalit, kasalanan din ang hindi paggawa ng mabuti. Kaya sa Santiago chapter 4, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti pero hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano ba ang pinakamabuti? Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa na patungo sa impyerno. Ito ang pinakamabuti. Kung hindi mo ito gagawin, kahit na alam mo, ito'y kasalanan. Kailangan natin itong gawin. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang iligtas ang maraming kaluluwa bago dumating ang araw ni Kristo. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa inyong biyaya na nagligtas sa amin sa huling mga araw na inyong itinakda. Salamat din po sa iglesia kung saan kumikilos ang Panginoon. At tinutulungan kami na sumunod at gumawa ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming salamat po dahil pinahintulutan mo kami na tumulong at maisakatuparan ang gawain ng Diyos na magligtas ng maraming mga kaluluwa alang-alang sa Ebanghelyo. Huwag nawa naming aksayahin ang aming natitirang buhay sa paningin ng Diyos. At alang-alang sa banal na gawain ng Diyos, ituro po ninyo sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Sa fall retreat na malapit nang magsimula, nawa magdala ito ng malaking kagalakan at kaluwalhatian para sa Diyos sa pamamagitan ng maraming ligaw na kaluluwa na maliligtas. Para sa gawain ito, mangyaring hayaan ang lahat ng mga brothers and sisters na manalangin, magkaisa at magtulungan na may isang kaisipan upang maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.